Halaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Oras ganap na pong alas 10:01 ng gabi. Eventually, I think it's the acceptance by the public, ships being shown to us on purpose by ETs to allow us to take photographs more clearly so that people can get used to the idea that this is real, this is happening, this is part of our reality now. And then eventually, we will be literally physically introduced to a lot of the extraterrestrials that have been working with some people on Earth behind the scenes to help humanity evolve, to improve our technology, so on and so forth. Ating pag-usapan tungkol sa manifestation, pagkapakita na ng mga UFOs, mga galactic ships and beings. Type siya. So type. Oo. Parang ngayon na nakikita ko pag ganyan. Oo. May guard sa bandang 2 o'clock po. Matangkad na unat. Wow, ganda. Kitang-kita, oh. And ito ay kasunod na rin ng patuloy na disclosure ng mga UFO, recorded UFO sightings sa Moonlight. Natama ng Moonlight. So, mga ay nagtatago lang sa mga cloud. Hindi sila nagpapakita pero makikita, mapapansin mo yung pagtinamaan ng ray of the sun sa kanang moon. Ayan. Ayan. Kita nyo yung ibang kulay yan. Right? Kaya sabi nga natin tumingala tayo. Makikita natin sila. Ito ang gabi ng misteryo. Oo, pag ganun eh. Tapos last na yan. This shape siya, no? Yeah, this shape siya. Ito yung dulo. Tapos pag ganun na tayo. Tinitignan lang tayo ng guard. Sorry. Wala po kaming ginagawa. Okay lang po. Vibes Touch lang po namin. Oo. Sa ating gabi ng misteryo, alas 10 ng gabi, pag-usapan natin itong unti-unting pagkapakita ng mga extraterrestrial beings, mga UFO sa ating kapaligiran, and be on guard. Tumingala naman kayo, di ba? Sabi nga tumingala naman kayo. Kasi hindi na lagi na kayo kulang sa mga gadget. Yun ang kanilang panawagan naman sa atin, ay tumingala tayo para makita naman natin yung kagandahan ng kalangitan, and of course unti-unti magpapakita na itong mga galactic beings, mga UFO sa ating lahat. Gabi ng misteryo. Magandang gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao, worldwide. Hoy, kumusta na po kayo sa pang-edisyong mga kaibigan ng programang Gabi ng Misteryo? Kayo ba'y handa na? Handa na ba tayong makipag-appear sa mga a-appear na mga extraterrestrials, galactic beings, Alam mo, sa totoo lang, marami kong gustong itanong sa kanila pag nag-appear sila eh. Kaya nyo bang patigilin ng mga away politika? O, diba? Anyway, mga kaibigan, ngayon po gabing ito ay ating pag-usapan ng full disclosure. And of course, yung pong inaasang alien contact
sa susunod na taon. Kaya mayroong naipagpambuno rito na mikropono eh. Inaasahan na next year ay meron daw tinatawag na open contact. Aba, mukhang exciting ano ha. So meaning bago mang open contact, abay ngayon pa lang ay meron na mga paramdam, meron na mga magpapakita ng todo ano ha. Ngayon mga kaibigan sa ating program ay meron tayong mga guests na magbibigay sa atin ng kanilang mga impression, kanilang mga opinion, kanilang observation, particular na ating pagtungo dyan sa may Ciudad Verdadero, and of course yung iba pang mga marahil ay pagpaparamdam ng mga galactic beings ano. And of course we also have our friend from USA na I think nakabalik na sa Pilipinas and maybe next Saturday makapanayam natin siya in person, pero this time ay nasa Zoom siya. Ayun. Ngayon dito naman sa ating studio, let's welcome ating mga bisita ngayon, mga kaibigan. Wala iba kundi po ang animal communicator ng Voiceless Whispers. Walang iba kundi si Miss Marie Chris. Miss Marie Chris, magandang gabi sa iyo. Welcome sa ating program Gabi na Misteryo. Yes, good evening. Maraming salamat sa mga nakatutok sa programa ng Gabi ng Misteryo. It's nice to be back. Ayan. And of course, nasa ating ding studio, wala iba kundi ang ating kaibigan sa larangan ng paranormal na para sa akin ay isa siyang real person Constantine. Si Brother Elias Pascasio ng Elias Psychic TV. Brother Elias, welcome back sa ating program. Welcome back po, Brother Riyad, sa lahat po ng mga nakatutok sa Gabi ng Misteryo. Ayan, kumusta ka na? Ganun pa rin po, meron pa rin pong mga kakaibang nilalang dyan sa paligid. Oh, ayan ay marami kang sasabihin sa ating mga kababayan ano. And also sa ating Zoom mga kaibigan, let's welcome ang ating kaibigan fresh from USA. I think nasa area siya ngayon ng Kabisayaan. Si Brother Norman Imperial. Isa po siyang ufologist, researcher na narito po sa Pilipinas, pero siya po yung nakabase sa Amerika. Brother Norman, magandang gabi sa iyo. Welcome sa ating program. Wala kang audio. Misteryo. Yun. Go ahead. Ay? Okay na. Okay na. Okay na. Maganda ating mga tagapakinig sa Gabi ng Misteryo. Nandito po ako ngayon sa Panglao, Bohol. Uy, Stuart maganda Carlin yung vacation. Wow, maganda yung lugar na yan. Abay, sana nandoon ka sa tabing dagat. Oo po, kanina lang punta kami sa Hinagdanan Cave. Wow. Hinagdanan Kasama Cave. ni Aba, significant other. anong magandang tanawin sa Hinagdanan Cave? Siya, parang sinkhole. Tapos siya, may batis na malalim sa ilalim. Talaga? Yun. Pero madilim ng konti. Pero medyo mataming tao. Ang daming mga foreigner, mga Korean, European, mga puti. Pero karamihan, Korean. Yun, pero madaming tao dito ngayon. Peak season daw po dito sa bandang July and August. Kaya medyo daming tao. Alright. So, mamaya babalikan kita, Brother Roman, mula dyan sa may Panglao. Panglao, Bohol yan, Bohol. Ayan. Opo, Bohol. Okay. Ito muna mga kaibigan, atin munang ipakita sa inyo ang ito yung actually sikat na nga to, no? Isa siyang channel, nagcha-channel siya ng extraterrestrial, talagang open, alam ng publiko na siya isang extraterrestrial channel. Si Daryl Anka, ang kanyang channel ay si Bashar, ating ang pakinggan yung sinasabi na magkakaroon nga raw ng open contact next year and maybe next year pa, pero I think 2027 na binabanggit dito. Go ahead, RH-TV. Gabi. It's now taken relatively seriously as a subject. Eventually, I think it's the acceptance by the public, ships being shown to us on purpose by ETs to allow us to take photographs more clearly,
so that people can get used to the idea that this is real, this is happening, this is part of our reality now. And then eventually we will be literally physically introduced to a lot of the extraterrestrials that have been working with some people on Earth behind the scenes to help humanity evolve, to improve our technology, so on and so forth. The first phase of it would be the revelation of the extraterrestrial hybrids that actually have been living and working among us, and will be able to openly interact with them. In some time frame we can handle would be the introduction of the pure extraterrestrials, Pleiadians and so on and so forth, over whatever period of time we are able to sort of handle. Now, that doesn't mean I think everyone will necessarily react positively to this. I think there will be a number of different reactions in open contact or after open contact. By being exposed to the higher frequency of the extraterrestrials, not only will humanity over time be exhibiting more of the traits of extraterrestrials like telepathy, like psychic functioning, but will also upgrade our frequency over time to the point where we can actually more easily communicate with spirit. So the whole idea of death will be irrelevant, because when somebody crosses over back into spirit and you can still communicate with them and see them and hear them, full disclosure would be the release of any and all information that isn't really considered a national security threat or anything, involving all of that. And eventually, I think it's the acceptance by the public based on new photographs of UFOs and things like that that are clearer and clearer and clearer, ships being shown to us on purpose by ETs to allow us to take photographs more clearly, so that people can get used to the idea that this is real, this is happening, this is part of our reality now. And then eventually we will be literally physically introduced to a lot of the extraterrestrials that have been working with some people on Earth behind the scenes to help humanity evolve, to improve our technology, so on and so forth. Because my understanding is that's been going on for quite some time. It's just not public knowledge that it's been going on. So full disclosure would include the idea of the release of public knowledge of the fact that ETs have been helping us behind the scenes in a number of ways for decades. The revelation of the extraterrestrial hybrids that actually have been living and working among us, who are not detectable as extraterrestrials, we will be told who they are, and we'll be able to openly interact with them. And then eventually, following that, in some time frame we can handle, would be the introduction of the pure extraterrestrials, Pleiadians and so on and so forth. And then other species, as everything unfolds over whatever period of time, whatever pace we are able to sort of handle. Now, that doesn't mean I think everyone will necessarily react positively to this. I think there will be a number of different reactions. I'm actually writing a book about that called Full Disclosure, as a speculation of all the different possible reactions that might happen, as a kind of preparation so people can kind of get a handle and a heads up on how different people, different groups might react to the knowledge of the ET presence. So I'm working on that right now. But I do think a lot of it will be official release of the information, because it's really way past time for that to happen. And again, we tend to forget or not think about the fact that a lot of this is sort of handled and governed and controlled by the ET side too. It's not just the human side. The ETs can also decide it's now time, and there's really kind of nothing you can do to stop us from revealing ourselves. Gabi ng Misteryo. Ayun, nako, si Daryl Anka, isa siyang channel ng extraterrestrial na si Bashar. Saan nga ba galing si Bashar? Hindi ko na-trace yung yung background ni Bashar, anong star system siya galing Pero very very important, exciting and meaningful yung kanyang revelation about open contact. This will be next year, and mula ngayon hanggang susunod na taon, ibig sabihin kung magkakaroon ng open contact next year, magiging mas madalas
ang pagpapakita ng mga galactic beings and yung mga UFO. Kaya itong Pentagon ay talagang naglalabas ng mga ng mga recorded nilang mga UFO sightings mula pa noong mga unang araw, I think yung third batch ay Brother Norman, ilan ba yung inilabas itong third batch? 70 plus? Tama? Opo, sabi daw mga hindi ko I think na-trace 72 kasi yung nakita ko na-trace ko lang yung first tsaka second. Oo. Medyo nasa 145 na ata mahigit. Lahat. Yung siguro third batch nga, 70. Pero sinasabi maglalabas pa doon ng mga ibang wave ng mga fourth, fifth na wave. Oo. Basta ganun. Wow. Pero nga, may hangganan yung nila. Kumbaga, puro lang data may papalabas na, walang konteksto na may lalabas kung paano nangyayari. Anong kapaliwanagan nitong anti-gravity, bakit nagsusum sila na parang insekto na sa sobrang bilis nila. So yung sa ganong aspeto sila na nag-stalemate, nagde-deadlock na sila doon sa Ang ganong problema dito, Brother Roman, parang ginagawang hulugan eh. Hindi ba pwede nila ilabas ang buong buo? Ha? Ang ginagawa daw po kasi nila parang yung ceiling parang pinapadampa declassification na na proseso. Kumbaga kasi ako basic clearance ako dati, no. So yung parang inaalis yung secret yung secret watermark, hindi naman siya watermark but yung yung classification na isa sa publiko, isa sa FOIA, from Freedom of Information Act, from FOUO, from for official use only. So ganun mga proseso, it takes some time, no, So, from tinatanggal. FOUO to FOIA. Ini-edit pa. Yun. Pero Opo. ang inaasahan kasi rito, Brother Norman, sana man lang may pakita na yung sinasabi na nakipag-meet na yung mga unang mga opisyal ng Amerika sa mga extraterrestrials, panahon pa ni Eisenhower, and pati na rin yung sinasabi na bumagsak nga isang UFO sa Roswell sa New Mexico. And yun ang inaabangan ng karamihan pero itong mga although may mga latest na mga sightings na ipinapakita, I think itong latest na batch may pinakita sila year 2021, may year 2023, di ba? So yun nga po So parang yun ang inaabangan ng mga tao kasi itong mga minalabas ng mga flying bogey na mga gatuldok o kaya kasing shape na siya nung Wheel of Ezekiel sa Biblia, sa Old Testament. Biblical. Parang nothing new, parang lang siya, no? Yung parang nothing new to see here, so moving on naman. So yung sa moving on na nangyayari, nang walang hindi maka-move on yung mga tao kasi nga yung sinasabi nyo na mga meeting with Eisenhower doon sa Edwards Air Force Base na nakipagkita sa mga isang faction ng dark medyo pinaghalong dark tsaka light faction doon sa New Mexico, sa Roswell, na underground laboratory ng mga dark side ET daw sabi. So palagay ko malayo sa realidad na may publish kasi ayun nga, talagang it's a matter of national security. So, cosmic top secret, majestic top secret for majestic, yung Majestic eyes only, 18. or siguro patricia ng secret space programs. Project Blue Book. No? So, Project Blue Book o mas mataas pa sa Project Blue Book, sa talagang parte siya ng secret space program na hindi pwedeng ilabas kasi merong siguro security ramification na maapektuhan ng buong bansa, buong establishment nila. So we can only just speculate further and further, but talagang hindi lang may papakita katulad dung sa we wish na may pakita lang katulad sa film ni Steven Spielberg na Disclosure Day. Yung nga pala, pinakita lahat ng mga video pati pagkipagkita. Tama. Napanood ko kasi Napanood mo na ba yung Disclosure Day? Napanood mo na ba yun, Norman? Opo. Napanood ko ng opening day dito. Ano ang gist nung pelikula? Ano yung gist nung Disclosure Day? Ano yung nakita mo? Yung parang meron silang meron siya pang ala Edward Snowden na dinaload siya mga file na
trillion terabytes na ng mga data na sa USB Oo. na may sa sound download yung mga video files sa buong network ng buong Amerika, lahat BBC, NBC, MSNBC or CNN, Oo. na ang nakalagay ng mga video ay yung sinasabi nyo nga na July 17, 1947 sa Roswell, New Mexico. Oo. And then yung another is yung pakikipagkita ni Dwight Eisenhower doon sa Morocco Air Force Base na mga ET faction na nagmamayari ng space laboratory na ipag-bargain ng mga prisoner nila ng mga gray ET. Oo. So yun yung tamang premise na gustong i-publish ng mga tao. So hanggang siguro science projection into the silver screen na lang ang mangyari ng mga yon na Oo nga eh. sa publiko sa ngayon may humaharang talaga eh. Yan yung gusto kong sabihin sa inyo na geopolitical aspect. Oo. Sinabi ni Dr. Steven Greer na yung same faction ng mga people noong 1950s and 1960s, yung sila Avi Loeb and others, Si Evilop. yun yung Avi Loeb, yun. Oo. Sila yung ngayon na sinasabi na itong mga ETA, mga masasamang Oo nga eh. mga masasamang interdimensional entity Oo. na dapat tayo magtayo ang Earth ng Dapat tayo advanced matakot. Oo. interplanetary protection grid na naman magkaroon tayo ng defense system. alam mo na, Oo. Independence Day Resurgence, Oo. Hollywood science Tama-tama pala ngayon, July 4. Some alien bat. 4th of July pala ngayon. Yun nga po. O, di ba? Wala lang may Independence pelikula ang Independence Day, 4th of July. Ha? Yun Oo. nga. So, ganoon na naman doon na naman tayo lumagpak sa 1950s, 1960s Oo. na fear-mongering War of the Worlds. Oo. Ganun ang nangyari. Sabi ni Dr. Steven Greer na siguro ilabas na lang natin yung mga file through other channels katulad na siguro yung mga interdimensional na rin na avenue katulad ni Bashar, ni Daryl Oo. Anka. Siguro yun yung pinakamainam na natin outlet. Yes, exactly. And speaking of that, E.T. Bashar na talagang kilalang kilala. Nakaten ka naman itong niya. Meron pala siyang open discussion yung magtatanong kay Bashar, talagang sasagutin niya directly na naka-channel kay Daryl Anka. Hindi pa po ako Hindi pa? nakaka-attend kasi medyo malayo kasi hindi ako sa kanya talaga actually updated. Mas updated ako kay Dr. Steven Greer yung sa mga Si Greer. alam mo na yung politikahan na Politikahan, aspect naman. pero yun, magulo. Politikahan na naman. Oo. Tawag yan, exopolitics po ang tawag yan, yung exopolitical aspect ng mga UAP disclosure. Talaga. So, alam mo na, politika, masakit sa ulo. Masakit sa ulo, totoo yan. So ngayon, speaking of Daryl Anka na channel si E.T. Bashar, ating tanungin sina Brother Elias and si Miss Marquez dito. May binabanggit Miss Marquez si Bashar na magkakaroon ng open contact by 2027. So what do you think? Ito na nga ba yung tinatawag na maglalabasan na itong mga extraterrestrials, itong Pleiadians, itong Arcturians, Assyrians, at iba pa? Yes. Paki-on ngayon yung mic. Ayan. Okay, go ahead. Actually, naniniwala ako sa kanya na magkakaroon ng open contact sa 2027. Oo. Kasi ang reason ko naman is early in 2025, meron kasi akong teacher, then may mentor din ako sa 5D consciousness. Yes. She's the one teaching us kung paano propagate ng 5D meditation for higher frequency. And sa kanya ko unang narinig yung sabi niya, nag-open na raw ang 8th to higher levels of chakra. Kasi more people are needing the attunement. Psychic dahil, centers natin yun. Yeah, the chakra. yung the chakras. Diba ang familiar sa atin is only the 7. 7. Yes. Yung hanggang crown lang. Oo, hanggang crown lang. But there's the 8th chakra is called the oversoul and so on and so forth, no? So the higher chakras that can be opened sa'yo through 5D meditation and the purple flame of Saint Germain, magkakaroon ka ng higher frequency of vibration sa katawan mo. Therefore, it will be easier for you na makasalamuha, makakita, makasabay, makaintindi, makarinig ng mga extraterrestrials. So that was 2025 when that was first introduced to me. Okay. So tumulong din ako dun sa mission na yon, na makapag-propagate ng 5D consciousness para yung mga tao ma-prepare. So I really believe na tama si Bashar dun sa preparation na yon.
And because in the succeeding years, lumalabas na rin yung mga more files about UFO. And parang sa panahon ngayon, it's very difficult to be, kasi may may range yan Yung mga taong tinatawag nila na sobrang fanatics, no? Sa UFO. And then yung kunin nyo na ako. parang may grad lift. Kailangan kasama ko doon. Grad lift. Ayan, So, may spectrum yan yung mga sobrang fanatics sa mga extraterrestrials. And there are still some people saying they don't exist. Na tayo lang yung life in the entire universe. So, parang ang nangyayari with the disclosure, with the 5D meditation, we are trying to move people na nandito sa lower end ng spectrum na to be somewhere in the middle. Okay. To accept that human life form is not just the life form that is intelligent. Okay. Ayan. Pero itong paksang ito talagang siniseryoso sa US kasi mismo nag-iimbestiga na rito ay US Congress. Yeah. Mantakin mo yun. Kanilang pinagtutunan ng pansin yung UFO recorded UFO sightings sa Estados Unidos kasi ang kanilang concern dito yung inilalaang pondo ng kanilang gobyerno sa research at mga ganyan kung paano nila inaasikaso itong ganito mga sightings. Brother Elias, nagpunta tayo sa Ciudad Verdadero kamakailan lang. That Apo. was June 20, 2026. Ano yung impression mo during the time na talagang nakita niyo ni Miss Marie Chris yung nakalanding na UFO dun sa landing area ng syudad? Actually, hindi namin din in-expect. Oo. Pero sabi ko, parang para siyang magnet, no? Pag pumunta ka dun sa area, iba yung lugar Iba. Hindi siya pagkaraniwan. Hindi ka ba nabigla na, sandali, totoo ba ito nakikita ko? Una silhouette siya tapos biglang nag-appear na yung parang saucer niya na andon. Tapos, syempre, ma-amaze ka na first time naming makikita yung ganun Normally, nakakakita ko ng mga spirit. Pero yung sasakyan Kakaiba niya, yun ibang hindi frequency siya, yun sa tagal ko na rin umaakit ng mga ilang bundok. Pero first time namin naka-experience ng ganun. Sige. And speaking of that, ipakita nga natin RHTV yung encounter na yan sa Ciudad Verdadero na kung saan right there in there, dun sa landing area ng Ciudad Verdadero ay mayroong nakapark na alien ship. Pero naka-cloak to, invisible to sa karaniwang sa pangkaraniwang Yun nga yung tao. frequency. Pag Pero kapag naka-attune tayo. clairvoyant ka, makikita mo siya. Go ahead, RHTV. Gabi ng Misteryo. Ay, ito yung ship mo. Kami yung ship Dito. Sa likod mo. Yung pa-oblo na yan. Oo, ayan o. Ano? Yan. Saan? Diba? Kuha ba sa camera? Tingnan natin. Mayroon daw naka-park dito. Meron. Anong itsura ng ano? Nakatayo siya. Ito nga. Sige nga. I-describe mo nga. May paa dyan. Tapos malaki. Oo. Pero transparent kasi siya, hindi makita rin. Saucer type siya. Saucer type. Oo. Pero parang ngayon na nakikita ko pag ganyan. Oo. May guard sa bandang 2 o'clock ko. Matangkad na unat. Gray? Maliit yung face. Tapos ang haba yung arms niya. Lampas ng dito ng tao. Kung kung mahabawa ako sa proportion niya, yung kamay ko, lampas yan dito. Yeah. Tapos super pala. Super mag-gray. Yeah. Oo. Gray na matangkad ko. Oo. Matangkad. Pero yung mukha niya, pa-triangle na maliit. Malaki yung mata. Oo. Ano po? Hello, hi. Ay, Isa lang siya. isa lang. Pero kanina dalawa sila. Umalis yung isa. Dito ba? Dito? Oh, ito yung... I think matatouch ko. Ito yung bro yung dulo. Dulo nga, matatouch ko. Diyan yung kabilang dulo. Patouch lang ho Touch. Touch. Patats. Nagtitouch ko ba ito? Parang dito. Ito na. Oo, nandito. Ayan na, iba yung ano. Ito. Tinatouch na nakapark dito na ano. Nandito yung Na end. spaceship. Ito itong part na to. Oo, may tungtungan to.
Na, oo, galing sa floor, parang tungtungan niya. Parang patungan lang ng ano. Ano, ganun to eh. Oo, pag ganun eh. Tapos last na yun. This shape siya, no? Yeah, this shape na. This shape. Tinitignan lang tayo ng guard. Sorry. Wala po kaming ginagawa. Okay lang po. Gina-guides Touch lang po namin. Oo. Pero ano, silver type siya, no? Silver niya, nakikita ko na. Yung ilaw niya nasa ilalim. Nakikita ko na. Pero parang may ganun siya sa taas. Hindi ko nakikita yung... Ano na ba? Wala. Nakita ko lang siya na ano, saucer, flat saucer. Yung Okay, ilaw niya baka- nasa ilalim. Baka makita niyo ito yung, pero invisible ito na spacecraft na naka-park dito sa syudad yan. Tinatouch ni Miss Maricris yung ano, yung end ng ano, yung pinakadulo. Yung ano mo nga yung paikot, i-touch mo ba ano? Paganon ka. Pero malaki ito ah. Yung diameter niya, ang haba. Yan, dapat paganon na siya. Yeah. Okay. So hanggang doon sa dulo. Hanggang doon. Nakikita mo yung... Yung yellow doon. Saan? Yung yellow ng dahon? Na dahon. Konti pa. Siguro mga 3 meters from bago umabot doon sa yellow na dahon. Malapad siya. Malapad siya. Talaga. Ayos ah. Kailan pa kayo lilipad? Ha? Oo, nag-charge. Same, ano na, parang naka-offline. Diba offline sila? Ito ah. Meron. May ilaw sa ilalim nun. Parang yellow orange. Maybe you can see. Invisible yung yung sheep. Walang halong ano to, walang halong kwantong ano. Kasi makasama natin mga clairvoyant yan. Ako may time nakakita pero may time na natatouch natin. Merong iti dito sa kilid. Nakatingin. Nakatingin lang yung iti. Nakatingin lang talaga siya. Kukurap-kurap lang. Hindi siya gumagalaw. Oo. Nakatingin lang talaga. Pag-asawa kong magmamanifest, tignan mo yung form ng structure ng ito, ano, para rin siyang pagano. Ano? Ano nga? Siyempre mo, no? Yung ganito bro, para Yung sa... Yung shape ng mga dahon, parang nasunod sa kanya. nasunod din, na ganun din. Dito ba yung ganyan? Oo. Oo, parang ganyan nga. Yan, yung ano ng dahon, pag ganun din. Ang galing, no? Wow. Tingnan mo kasi tingnan mo yung camera. Pag ginanon mo sa camera, kita mo siya na pa. Wow. Oo, galing. Bro, yung dahon tignan mo. Pag ganun din, kuha din yung shape ng spaceship. Galing. Oo nga. Galing nga. Kuha din yung ano ng spaceship. yung pag mound. yung mound. Yung mound mismo. Galing, good. Kita ito. Ito yung ganitong... Para nakita niya natin Ito natin makita yung ano. yung aura niya. Pero yung mismo ano niya, pinapakita na nandyan. May bukain ako kayo. Kaiba na yan. Mga ano. Tayo sa batis eh. Ito, dito yung ship oh. Dito sa right side, merong nakatayo din yung 18. Pag ganun yung camera, kita mo Oo talaga. nga, nakita ko nga. Pinakita mo, ang galing, no? Pwede bang nagtakutan ng physical yan? Dala mo ba iinip mo? Ay, oo nga, nagdala may earmuffs, no? Wala, hindi ko dala. Ay, no, wow. Hindi ko dala. Ang dala ko ng dowsing rod. Daw. May dowsing rod ka ba? Yun yung dala ko. Pero maganda kung may iinip. Malakas ang frequency dito. Check mo nga, dowsing rod mo nga. Pero malakas ang frequency dito. Kung may dala mo iinip mo. Oo nga, mas kita kasi yun eh. Wala akong banungkat dito. Ito, meron init dito. I don't know kung masasagap mo. Titingnan ko rito yung ano. Kung malakas ang sagap yan. Ito. Although option.
Ganito tayo natin. Kung kaya niyo masarap. Oo, di niya masarap. Hindi ko dala yan. Dito sa totoo ko itong mga asya ito. Rose tube. Kita ko sarili mo. Hindi ako, bigyan niyo ito. Hindi lang natin. Pwede po ba kayo makausap? Parang kapit na binigay. Kaya tatanggal naman yung frequency. Ito. Pwede bang lumitaw dito yung sagot? Hindi naman yung dahil sa hot na. Hindi, ano to? Rose tube to. Buso. Hindi, tignan mo kaya kapag sa... Oo nga, sige nga, sige nga. Ayan, magkalaw. Sige. Mag-dosing rod si Barrios. Magkalaw, tignan mo bro. Oh, yan. Kumatapat talaga dyan. Lalayo ko ah. Wala. Ilalayo ko. O tubig ka doon, wala. Wala, okay. Pagdating dito bro, tingnan mo. Oo nga, no? Nagsisiro siya. Talaga siya nakatapak. Oo. Ililihis ko ah. Ililihis siya ah. Ililihis ko. Ayun, nakalihis siya na. Nakalihis. Itatapat ko siya ulit. Ayan. Yan, ha? So, nasasagad yung dosing rod. Talaga siya kumatapak. Yung energy ng ship. Position ng ano. Ano din dalaga yung ano. Yeah. Pero meron talaga dito. Oo. Galing. Salamat po. Sabihin na sa amin kung pa-take off na kayo, ha? Dito lang, nagpupunin sa... Kailangan makunan ko yung pag-take off niyo, ha? Pakita niyo sa akin, ha? Ano, mukhang matagal nang nakapart eh. Parang hindi to take off anytime soon. Nagre-rest talaga. Ah, talaga? Dito sila nakabahan. Dito sila naka-detail. Dito rin sila naka-detail. Oo nga, naka-detail nga. Dito sila naka-detail. Yun ang nasagap kong Walang telepathy. usok eh. Ang ilaw lang. Dito sila naka-detail. Nice. Meron daw silang meron silang nilapag na may mission outside. Ah, so hinihintay nila. Meron nilang tao. Hinihintay nila yung mga kasama nila. Oo. Meron silang mission. So, hindi pa aalis sa anytime soon. Saan kaya sila galing? Saan po kayo galing? Nag-interview na ako eh. Pwede na interview. Ang naririnig ko, Andromeda. Andromeda. Wow. So they're Andromedans. So yan, ha? Hindi makikita physically pero nandito sila. Saan ang Andromeda? Andromeda Galaxy. Oh, okay. It is a galaxy. Andromedans, Sirians, Arcturians, mga nandito rin. Salamat po. Thank you. Picture tayo dyan. Picture ako dito. Nagdaw na ako. Nagpa-picture pa kami dun. Kaya lang di pa rin nag-manifest sa picture yung spaceship. Brother Elias, ginamitan mo ng dowsing rod. Talagang nararamdaman mo yung electricity nung energy. Apo, yung dinadowsing rod ko siya. Oo. Nakikita ko sila nakatingin sa atin. Oo. Nakatingin sila. Tapos, syempre, gusto po nila ring malaman, katulad ng iba pong mga psychic, gusto na lang ipakita na nandun talaga sila through that gadget. Actually, sa totoo lang, ngayon lang, ilang beses na ako nakabalik ng Ciudad Verdadero. Pero ito yung unang pagkakataon, ha? Miss Marquez, ikaw rin, di ba? This was the first time na nagkaroon sila ng interaction Apo. sa mga nagpupunta roon at nagpakita sila sa mga clairvoyant. Although hindi talaga makikita kapag naked eye mo lang, physical eye mo lang gagamitin, hindi mo makikita eh. Pero kung open yung psychic senses mo or your psychic vision, makikita mo. Tapos tama lang na pagka nakandun ka, pag tumagal ka,
may gusto silang message eh. Tama Oo. yung sinasabi ni Marie Chris na itataas natin yung ating frequency, yung mga chakras. Yes, yes. Kasi I think oo. hindi naman sila nandun lang. 'Di ba? So Kasi iba yung frequency nila, mas mataas yung mataas. frequency nila. Ngayon, kung hindi mo maiaangat yung frequency mo sa ganung antas, Hindi mo malalaman. hindi mo talaga makikita. Hindi mo makikita. So Hindi mayroon mo ma-match. meron tayong ganung kakayanan. Hindi man ma-match. So Kayo parang normal niyo lang nakita eh. Wala nga akong kamalay-malay, meron palang sabi yung Miss Maricruz, sabi merong nakapark sa likod. Paano mo napansin 'yon? Kasi nung una, kasi yun, bungad yun, di ba? So, Oo. nung na-encounter natin yung dun sa spot na yun, nung una, wala pa talaga akong na-feel. Tapos parang napansin ko lang, yung, alam niyo yung paano ko ba explain? Yung energy na sound and yung vibration yun. kapag nasa tabi kayo ng May isang... tunog, may tunog. Oh, may tunog. Meron siyang humming, Yeah, humming explain sound. ko. parang parang ganun. So Parang- high pitch. Oo. Parang high pitch siya. At tapos naramdaman ko dito sa may crown chakra ko may parang Normally naririnig ko rin yung mga high pitch sound yun. Pero Oo. hindi lang kasi yung high pitch sound, meron kasi yung energy na pag ginanon mo yung- Nagbabibrate siya. parang vibrate. Oo. Nagbabibrate. Pag iganyan mo yung kamay mo, tapos iganon mo, mararamdaman mo, di ba, may mild na hangin. Alright. Parang ganon kasi yung feeling around Doon lang sa area Doon na. lang sa area na yun. Pero kung mapapansin natin, dun sa paligid, may mga sunog na mga dahon-dahon eh. May mga burnt leaves dun sa paligid. So meaning, yung area talaga, according to Tatay Art Katakis, sumalangit na ang kanyang kaluluwa, which is siya yung mismong may-ari nitong Ciudad Verdadero. Kaya itinakda, yun daw yung itinakda ng mga guardians of the Ciudad na landing area ng mga extraterrestrial beings, yung kanilang mga alien ship. Kaya yun talaga yung lugar na yun. So expected na may yung lalanding. Pero ilang beses na ako nakapunta dyan. Ngayon ko lang nakita na mayroong nakakita sa kanila. O, di ba? At nagpakita talaga sila sa clairvoyance. Oo. Pero ang ano ko nga dyan, wish ko magpakita sila sa physical eh. Mayroon bang ganung possibility, Miss Marcus, magpakita sila physically? Aabot din tayo dyan, no? Pero kagaya lang din sa ngayon kasi, meron pa rin separation yung mga tao dun sa idea na psychics lang ang nakakakita ng multo at Okay. mga nakakaramdam ng ibang bagay. Pero, ang totoo niyan, lahat tayo kaya natin yan, no? Ang difference lang niyan is kung kaya mong i-cultivate yung vibration mo. Yes. To match the vibration of non-physical beings. Yun yung time na makaka-communicate ka, no? Depende kung ano yung strongest sensation mo. Either clairvoyance, clairaudience, telepathy, di ba? Yung ganon, o kaya clairsentience, no? So, kailangan iangat yung vibration. Pag dumating tayo dun sa point na karamihan na ng tao mataas na ang vibration, Oo. mataas na rin yung possibility na makikita na rin natin sila plain and physical. Pero sa ngayon, na nakikita natin, mga ganito sa mga clouds, parang mga, mga elongated na may mga colorful, iwan ko nga lang, yung nagpakitang sun halo, baka sila rin yun eh. Actually, no, speaking Oo. of the sun halo, Yung sun halo, scientifically, sabi kasi, daw yon from ice crystals. yes. Pero kung iisipin mo, we are in a tropical country. Ayan, oo. Diba? And sobrang init, there was no sign or hint na mag-uulan, diba? Walang Or interaction. Walang tapos biglang may ganon. May ganun. oo. So, napaka-imposible. Kung iisipin mo, to some extent, pwede kasing may object na nagre-refract ng light. Yes, exactly. That's making Oo. the rainbow or the halo around the sun. Meron nga akong isang, ito yung sa Ciudad Verdadero yun. No? Parang sun halo siya. Pero may mga ibang mga clouds that parang hindi mo sasabi na meron, pero parang meron kang feeling na meron na nakatago sa mga, sa mga clouds. Yan, tulad dito. Yan. Ako na kumuha nun. So, sa area ng Mandaluyong naman yon, may nakita ko nga talaga yun, lumilipad talaga yung Clouds. yung cloud na yon na multicolored, Oo. Yan. Yung mas long shot yan, yun, Oo. I think marahil ay talagang it's about time na magpakita na rin sila sa tao, Pero of course, kailangan pa rin nating iangat yung ating frequency to see them. And maybe inihahanda na tayo. Ito naman, in-overlay ko to, binigyan ko na assignment si ChatGPT
describe ko yung nakita dun sa syudad. Ginawa niya ng image. Ayun, kaya in-overlay ko dun sa lugar na yun. Anyway, si Brother Norman, nakita mo siguro itong mga ganitong mga videos, ganitong mga photos. Ikaw ba, convinced ka na this time talagang nag-e-effort din itong mga extraterrestrials, itong mga galactic beings na magpakita sa tao, based na rin doon sa binabanggit ni Bashar? Opo, malakas ang basa po kasi sa ngayon may sinasabi sila yung nga pong lagi kong binabanggit na tungkol sa sa frequency barrier. Okay. Na yung sinasabing pa kanina yung thinning of the veil between realms na pag yung either magtitin yung veil o pagtuloy nang mawala yung veil, makikita na natin yung mga taga-ibang dimension, mga fourth dimension, yung sinasabing dimension ng mga Encantado at pati na rin yung dimension ng mga ET kasi sinasabi na sa amin sa circle namin kila maestro na yung ET tsaka mga alien, yung mga ET tsaka mga Encanto yung magkakapanalig, nasa parehong vibration, nasa parehong frequency. So minsan makikita natin sa yung mga flying saucer nandun sa Middle Earth, sa Inner Earth, na rin ng mga fourth dimensional, mga Encanto, talaga magkakano yan, goes hand in hand with one another. Ako, meron din akong experience, kaso nga lang, hindi ko pa train na mag-astral. Pag nasa astral lang ako, naka-blindfold, nakapikit, or during sleep time, minsan na yung ibang mga ganyan nakikita ko, yung mga mga dark entity pa nga yung mga nakita ko doon sa sa pinanggalingan akong lugar sa California. So, that's another story for another day. Yes. So sa akin, kasi naranasan ko first time, so kailangan ko lang ibalik yung pagiging yung pagiging malakas yung yung kailangan sixth mong, chakra, yung third eye. So may adjust ang yung frequency. Yes. Oo. So it's ang requirement dyan, frequency adjustment. Parang ganun na nga po. Oo, di ba? Yan ang requirement dyan eh. Kung hindi ka makapag-adjust sa parang frequency, wala kang makikita, wala kang mararamdaman. Opo, meditation, yun na yun. Pinaka first and foremost step, meditation, tas pataas na yun. So fifth, and towards upwards dimension. May nabanggit nga rin si Bashar. I don't know if you agree with me, Miss Marquez, si Brother Elias. Kapag nagcha-channel siya, not necessarily na pumapasok sa katawan niya yung extraterrestrial being, pero nagkakaroon daw ng synchronicity yung kanyang brainwave saka yung frequency ng brainwave nung si Bashar. So nag-meet sila halfway, at kapag nag-meet halfway, doon na nagkakaroon ng transmission from the frequency of E.T. Bashar. Do you agree with that sa ganung paliwanag ni Daryl Anka? Marami naman kasing methods, and ways para makapag-channel ang isang tao. Okay. So, meron kasing mga psychics and mediums na pag nagcha-channel sila, pinapagamit nila yung buong katawan nila kasi it's easier for them. Hindi mabigat yung technically hindi mabigat yung load pag pinagamit mo yung katawan mo. Okay. Kasi ikaw tumatabi ka lang, para ka lang observer pagka ganon. Meron namang iba, yung katulad nung kay Bashar tsaka kay Daryl, nagsisync lang sila. So parang yung physical body nila ni Daryl at saka yung mind ni Bashar, yung frequency niya, nagma-match lang yun. So parang silang dalawa nasa loob ng isang katawan. So nakukuha lahat ng sinasabi ni Bashar, naririnig, naiintindihan at nakukuha ni Daryl. So nare-relate din niya appropriately. Meron namang iba like ako and si Brother Elias, we receive channeled message through telepathy. Oo. They can communicate through telepathy and channeling. Anyway, may nag-comment dito si Shejp, parang blurry grass yung outline ng ship. Parang nakita niya yung blurry yung outline. Nakita parang blurry daw yung grass Ayan. And according to Siege P, hesitant pa rin kasi mga aliens sa full disclosure, sabi ng mga contactees. Yeah, I think mayroong pa rin hesitation, pero based na rin dun sa paliwanag ni Daryl, sila na rin ang gumagawa ng paraan para magkaroon na ng open contact sa 2027. Brother Elias.
yung tanong mo kung bakit nangyari sa atin yon. Unang-una nasa broadcasting ka. Okay. So, pwede mo talaga silang i-announce yung kung ano yung experience natin doon. Kung gusto ko nga, kung maaari nga lang, interviewin ko sila eh. Kasi, Yung one-on-one, yung may dumating ba rito? tas nagganon nga para may natin sila, na talagang nag-i-exist sila nandun sa syudad, ganun. Napaka gusto nila talaga tayong kausapin. Pero hindi nga kasi nagtutugma yung frequency. Gusto nila, marami sila doon gusto nila tayo. Pero nagkataon na kami, nasagap na, nakita namin to telepathic, yung gusto nilang sabihin na, oy, nandito kami, masaya kami dito, huwag kayong matakot, di ba? Tama din na gusto nila tayong turuan, mag-grow. Tama din na natural, yes, malaman natin kung ano yung hinaharap. Kaya alam nila kasi. Saka hindi lang naman isang species yan. Nandito na rin sa planet natin ng Sirians, Arcturians, Pleiadians, ano ba? Yung nakikita sa Andromedans. Tama po yun. Yung iba dyan, talagang nababaginan sila, yung mga anak, meron talagang napakatalino. Hindi mo maintindihan bakit sobrang talino na ang liliit pa nila. Gift ba yun? May scientific din siya. Hindi maipapaliwanag na maaaring sila ay mga nandun sa part na yun. Yan na rin yata papasok dyan yung mga hybrids. Hybrid yan. Yes, Miss Marcris. Yan. May gusto akong sabihin about that, no? Kasi parang 2 days ago, may download ako. May download ka. Ano yung download sa'yo? Yung download, ibig sabihin, meron ka nasagap na information, idea, or thoughts from them. Pag sinabi kasing download, no, just to clarify dun sa hindi nakakaintindi, these are set of information, feeling, visions, auditory inputs, no, na nakuha mo without even researching anything about it, no? Okay. Kahit na hindi ka curious, parang bigla na lang papasok sa isip mo. Anyway, so 2 days ago may download ako from my spirit guide. So hindi from an ET, no? Yes. Kasi nagbabrowse ako ng cellphone, as like any other normal being, pagkagising mo sa umaga, nagbabrowse ng cellphone. So nagbabrowse ako ng cellphone, tapos may nakita akong isang picture of a 15-year-old Slovenian girl, I think. Tapos, she invented something really, really great, no? Okay, so... Ano inimbento niya? Hindi ko na maalala Parang na-scroll ko lang yan Kasi pag nung tinitignan ko yung picture, sabi ko pa naman, uy, ang galing naman to. Tignan mo, batang-bata pa. Sa isip ko lang yon. And then, sumingit yung guide ko. Sabi niya, pansinin mo na in the last 10 to 15 years, there are more child geniuses, katulad na babanggit ni Brother Elias, na may mga child genius na nagsusulputan. Even dito sa Pilipinas, meron tayong teenagers who developed solar panels from food scraps, no, from vegetables. And you wouldn't even think of making that even though matanda na tayo and we've been in a certain profession. Pero sila na-invento nila out of the blue. Sabi nung guide ko, these are already hybrids. Hybrids. Yung binabanggit din ni Daryl Lanka na transmission ni Bashar. So you can see they are now 15 years old. 15 to 20 years old. 15 to 20 years old yung mga hybrids ngayon. Yes. So they are already... Physical form sila, no? Physical form sila. But meron silang DNA ng mga extraterrestrials. Yes. And yan yung sinasabi ni Bashar na they are recognizable as humans, but you can't trace alien DNA from them because they're already hybrids. Sandali, kailan pa yon yung Slovenia na yun? 15 years old yung girl ngayon 15 years old. So 15 years ago. 15 years ago? Diba? Yes. So that's yung mga nagsisulputan na ganyan. Kung magkakaroon ng kaganapan yung open contact by 2027 or 2028, mga ilang taon na yung mga hybrids? Or meron pang mas earlier na hybrids? Madami yan. Pero parang this is now like a proof, no, na para sa mga taong ayaw maniwala na, diba, you can't grow super intelligence overnight. Like we've been here for a couple of centuries, diba? And wala tayong major breakthroughs. Unlike these kids who were just born 15 years ago, 20 years ago, then suddenly I don't know if these hybrids are also yung tinatawag na crystal children or star children. I don't think magkapareho yun. Kasi when you say hybrid,
sila yung talagang mixed na DNA with the humans Tao and tsaka hindi tao. alien. Oo. Oh, yan. Pero Anyway. pag sinabi mong crystal, Oo. they were born here as full humans, but Oo. their soul has transcended Merong from mga alien galactic. Oo. Yeah. alien life, ano ba? Yes. Alright, si Brother Norman, muli magandang gabi sa iyo. So what do you think about all of this discussion about extraterrestrials and this open contact by next year or maybe 2028? And also yung binabanggit ng mga hybrids. Ikaw, do you believe na ganun din? Meron ng mga hybrids ngayon, alien hybrids sa planeta natin? Actually nga ako, nakiniwala ako na para ako may pagkaan Crystal o indigo child Talaga kasi Oo. yung mga ko, sabihin natin weird. No. Ito ng content. Yes. You can feel it naman kung sa palagay mo. Oh. Yes. Oo. So marahil talagang nandiyan na. Oo. Tsaka meron din ako download nung way back nung 2006 na mga sulatin na sabi niya ni Master Spirit Master do sa kay Nanay Baby na dinownload ko sa galing daw sa planetang Gorsanya, pinanggalingan ko. I don't know nakinig yun na kay Nanay Baby yung planetang Gorsanya na located din doon sa Andromeda Galaxy, 2.5 million light years away. Wow. So yung mga triple stars, actually triple sister planets yun sa isang star system, yung Gorsanya, Hurla, and Huridion. Sa Andromeda yung planeta to? na yun. Andromeda Galaxy. Doon po daw nanggaling Yung mga sa Andromeda illusion Galaxy. na Yung Hurla is siya, sea water world na puro lang siya 99% ocean world, tapos yung Huridion Oo. parang mga birdmen and woman, parang yung parang mulawin, parang something like that. Yun ang itsura nung na yun. So, Okay. triple sister planets. Ayan. Ganun Alright. yan ko po. May tanong dito from There's and There. Pero saan kaya yung location nila? I mean, yung pinakalandingan ng saucers or ship nila kung gusto nilang lumapag at magtipon-tipon. I think ang binabanggit niya rito, Miss Marquez, yung mga possible location sa Pilipinas. Ano ang binabanggit mo? Paano mo nasabi na may tatlong location? Download din to from my guides, no? Alright. So, one time, may kausap ako na fellow psychic about, UFO, extraterrestrial, ganyan. Sabi ko, it's impossible na wala silang parang home base, no? Okay. Dito sa Pilipinas. Sabi ko, nasa Alam ko, meron kaya sa may Southern Tagalog area. Hindi, yun nga. So, pinag-usapan namin na gano'n. Sabi ko, Oh. saan kaya sa mga base ng aliens dito? Mm. Tapos, biglang sumulpot sa isip ko yung 3 points. Alright. Nasa Luzon, yung 3 points. Na All yun. in Luzon. All in Luzon. Baka mayroon ding sa Mindanao or Visayas, di pa lang binabanggit. Siguro, oo. No. I mean, malamang meron, di ba? Pero based sa download mo, sa Luzon lang ito muna. Oo, Oo. based lang dun sa recent na download. So mga saang lugar to sa Luzon? Yung isa nasa area ng Quezon. Oh. Yung isa nasa area most likely ng Pampanga. Okay. Tapos yung isa nasa bandang far north. Nueva Vizcaya, Vizcaya Ilocos area Region, yata. Baco Oo. Nueva Vizcaya. Yeah. So ano to, mga bulubunduking lugar? Mabundok for sure, yes. Sa Pampanga, I don't know kung dyan sa area ng Arayat. Sa Mount Arayat. Kasi meron din mga sightings dyan eh. Recently, meron din sightings dyan na lumilipad yung Nakikita. mga lights na naging 5, naging 3, naging 1, pabago-bago yung lipad nila. Sa Quezon, talagang kilala na meron daw base talaga dyan. Diyan, hindi nawawala dyan. Sa Sa area ng Banahaw, area ng Kaliraya. Kaliraya, part ng Quezon. Quezon. Sama mo na yung Ciudad Verde. Kasama na yung Ciudad Verdadero. Ayan. Alright. So, Brother Norma, maraming salamat sa iyo at tayo magpapaalam na. Okay na itong ating discussion tonight. And of course, maybe we can wait kung magkakatotoo itong sinasabing open contact. Miss Marie Chris, ano yung sabi? May pinapasabi sa akin, no? Alright. Pahabol lang. So, kasi one of the things na I think very important na malaman ng mga tao, parang, sige, pagpalagay na lang natin na nagsimula sila sa, hindi ako naniniwala na may alien, tapos ngayon nasa gitna na sila. Okay, may alien. Now what? Diba? Now what? So, tinanong What's ko yan, next? that same question, tinanong ko sa guides ko, now what? So, meron akong channel, earlier, I think, nung time ni 3i Atlas,
Meron din akong 3i channel. Atlas, oh. Yeah, oo. Na sabi, papalitan daw yung world leaders natin Uy! by seeding. Oh, Oo. So, ano yun? Magde-designate lang sila ng mga totoong tao to, hindi alien to. most likely hybrids. Hybrids. Oo. Na in physical form kasi. Oo. So, that's number 1, di ba? Oo. So, ngayon, nakita natin, yung mga hybrids natin are in their teenage to 20 years. So, in a few more years, they can become the next president of big countries. So, that's number 1. Okay. Number 2, sabi ko, anong mababago? Oo. Kasi, syempre, they will come as humans. We won't know that they are aliens. Diba? Oo. Sabi niya, convention of life will change. Kasi, sorry, giniginawa ko. Convention of life will change. Kasi, ang mangyayari, to daw mga hybrids nito, sila yung magpupush ng parang stricter implementation of observing life. Life that cuts So, mas across. makaplaneta na. Mas makaplaneta. Mas makakalikasan na. Mas makabeing. Mas mapagmahal na. Oo. Oo. So, parang Hindi sila yung... nag-aaway politika. Ayan. Yes, amen. Oo, Diba? Tama. Yung wala nang nanggugulo sa lipunan, ganun ba Yeah, 'yun? oo. Abay magiging peaceful na palang planeta natin. Exactly. Kaya Oh. nga ang point nitong download na to is to make people understand na hindi totoo yung mga fear-mongering techniques that are now happening Na globally. sinasabi yung mga aliens ay mga masasama. May sasabihin din ako. Brother Elias, go. Imaginein mo kung sila tutulong sa atin, mawawala na yung pollution. Oh. Gagamit na ng technology. Oh. So wala ng pollution, makagawa ng mas mabilis. Kaya baka meron naman electric vehicles ngayon ba yun? Yung mga ganyan, di ba? Imaginein mo na mas high-tech pa kung ano pa pwedeng dumating. Oh my God. Marami tayong matutuklasan kung papayag lang tayo actually. Ayan. Huwag tayo matakot kasi hindi naman sila. Makakatulong sila ng malaki. Alright, so Brother Elias, saan ka pwedeng matungayan sa iyo mga gustong humingi ng tulong sa iyo? Ano ba ginagawa mo? Ganun po, house cleansing. House cleansing ng energies. Energies. Tapos Baka may mga demonyong nakapaligid o nagre-remove, mga tapos- masasamang espiritu, ganun. Tapos nagpa-palm reading, tarot card reading. Talaga. At the same time, nagre-reiki din po ako. Reiki healing. Apo, Yeah, Reiki very healing. powerful yung Reiki healing. Apo. Pero dapat yung totoong Reiki healer. Si Brother Elias, totoong Reiki healer yan. Marami pong salamat ulit. Saan ka pwede makontak? Saan? Anong contact number mo? Lagi ko po naman sinasabi sa aking FB page. Oh. Spiritual Gamutan, dun po sa aking page na Elias Pascasio po. Elias Pascasio Facebook page. Wala kang number. 0966-203-7917. 0966 203 203 7917 na. 7917. Dalawa po Ayan. kasi sa phone number ko. Salamat. Mahihayin talaga si Brother Elias. Ayaw tumingin sa camera. Miss Mary Grace, muli maraming salamat sa iyo. Saan ka naman pwedeng, ano ba yung ginagawa mo? Animal communicator ka? Yes, You do psychic readings din sa mga animals? Ganun ba yun? Oo, pang-animals lang po. Hindi mga animal, ha? Hindi animal, hindi animals. Yung animals talaga. talaga. Oo. So, may mga psychic readings ako for animals, no? Kung meron kayong mga gustong itanong about certain behaviors ng animals nyo, gusto nyo bang malaman kung gusto nila magpakapon, di ba? Kung lilipat kayo ng bahay or mag-aasawa kayo or abroad or something na gusto nyo silang kausapin, bigyan ng message, ganyan, paalala. Yes. I also do healing for animals. Again, animals, hindi animal. Yes. Doon yung mga animal kay Brother Elias na pupunta. Opposite naman talaga kayo. Okay lang. Sige. Yung mga delikado kay Brother Elias. Oo. Yun. Tapos, if you want, you can follow my page, facebook.com The Voiceless Whispers. voiceless.whispers. Ayan. Alright. Maraming salamat, Miss Mary Grace. Brother Norman, maraming salamat sa iyo, ha? Maraming salamat din po, Kuya Ray. Follow na lang nila sa akin, yung Facebook page ko na, Andromedan Repository of Knowledge. I-type na lang nila yung na yun. Andromedan Repository Knowledge. Sa Facebook. Opo, Andromedan Repository of Knowledge po. Opo. Tsaka yung Facebook profile ko na Norman Imperial. Tsaka, by the way, Kuya Ray, baka iabot ko sa inyo pag nag-guessing ako dyan sa studio, personal yung hindi naman siya thumb drive, i-download ko sa Google Drive yung Midas Elemental Extractor na frequency para isagri elements na pwede mong i-extract mula sa isang elemento ay sa isang compound
na pwede mong water, hydrogen tsaka oxygen, pwede mo sa kanyang i-extract through magnetic frequency. Ayun. Pwede mo siya paghiwalayin, Okay. yung water. Oo. Ko sa inyo, iabot ko sa inyo yung mga values ng frequency or ng formula pati yung business prospect niya when I have the time to come doon sa studio mo sa dyan sa Metro Manila. One of these the following weeks. Salamat, Mr. Andromedan Norman. Salamat sa iyo. Thank you so much. Salamat po. Yan po mga kaibigan. Good night. Uy, salamat to ha. Ayan ha, and hanggang sa muli pa rin po sa ating programa ang Gabi ng Misteryo tuwing Sabado po alas 10 ng gabi. Dito pa rin po sa DZRH. Ano pa rin pong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan. Maraming salamat po. See you again. Pilipinas ang oras. 5 minutes makalipas ang alas 11 ng gabi. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat.